Si Raquel Villanueva ay isang batang doktor na nagsimulang magtrabaho sa isang ospital sa Maynila. Habang ang kanyang mga kabaro ay nagsisimula ng maging komportable sa mga makabagong pasilidad at mga advanced na teknolohiya, si Raquel ay naiiba. Bagamat bata, ipinagpapalagay niyang ang kanyang tunay na layunin ay magbigay ng serbisyo sa mga lugar na nangangailangan ng mga profesional sa kalusugan, at ang probinsya ang nakita niyang pinakamainam na lugar upang maglingkod. Dahil sa isang proyektong inilunsad ng gobyerno, si Raquel ay ipinadala sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Aswang, isang lugar na hindi pamilyar sa karamihan. Ang tawag sa bayan ay Balite, isang maliit at tahimik na komunidad na nakatago sa gitna ng kagubatan. Tanging ang mga taong nakatira rito at mga matatandang naglakbay na sa ibang mga bayan ang nakakaalam ng mga alamat na nagmumula sa lugar. Pagdating niya sa Balite, unang bumungad sa kanya ang mga kabundukan at ang matatarik na daan. Habang pinipilit niyang makarating sa baryo, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng pagiging layo sa kabihasnan. Ang mga mata ng mga tao na nakikita niya sa kalsada ay puno ng pagkamausisa, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak patungo sa maliit na ospital ng bayan, parang may kung anong hindi siya mailarawan na nararamdaman. Malayo na ba tayo sa kabayanan? Tanong niya sa driver ng jeep na naghatid sa kanya. Ipinakilala siya sa mga lokal bilang isang doktor na maglilingkod sa komunidad sa susunod na ilang linggo. Ang mga mata ng mga tao ay sumulyap sa kanya, ngunit walang ibang inisip kundi ang kanilang mga trabaho at pang-araw-araw na buhay. Habang papalapit siya sa ospital, may mga tingin ng takot at pag-aalala sa mga mukha ng mga tao. Hindi ito ang mga karaniwang reaksyon na nakikita niya sa lungsod. Ang mga mata ng matatanda ay puno ng takot, at ang mga bata, bagamat nagtatago sa likod ng kanilang mga magulang, ay nagpapakita ng takot sa tuwing siya ay dumadaan. Ang ospital na tinutukoy sa kanya ay isang maliit na gusali, na hindi tulad ng mga ospital sa syudad. Wala itong air conditioning, at ang mga gamit ay tila nahulog na sa panahon. Ngunit nagdala siya ng pag-asa sa kanyang puso, ang pagiging doktor ay para sa pagtulong at hindi para sa material na kaginhawahan. Pagpasok ni Raquel sa ospital, sinalubong siya ng isang matandang nurse na si Aling Feli. Siya ang magtuturo sa kanya ng mga sistema sa ospital at mga pasyente na madalas dumaan dito. Mabilis na ipinakilala ng matandang nurse ang buong proseso at ang kasaysayan ng lugar. Anya, dito, maraming mga pasyente na may mga kakaibang karamdaman na hindi maipaliwanag. Marami na ang dumaan dito na nagsasabing may mga bagay na hindi normal. Habang nagsisimula siyang mag-adapt sa bagong kapaligiran, naramdaman niyang may mga bagay na hindi siya komportable. Minsan, may naririnig siyang mga kakaibang tunog mula sa dilim ng kagubatan, at may mga matang nakatanaw sa kanya mula sa mga bahay na tanging ilaw lamang ang nagliliwanag. Kakaiba ang baryo ng Balite, at hindi siya sigurado kung ito ba ay isang simpleng bayan lang o may mga bagay na mas malalim na nangyayari rito. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga kabalisahan na nararamdaman ni Raquel, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Gusto niyang magbigay ng tulong at kahit na ang mga lokal ay tila hindi siya tinatanggap ng buo, sinubukan niyang magtulungan at makipag-usap sa kanila. Minsan, kapag may mga pasyente siyang dumaan, ang mga bata ay nagtatago sa likod ng kanilang mga ina. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng kumpletong pagtanggap sa doktor. Isa sa mga araw na yon, nakasalubong niya ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Juanito. Hindi siya natatakot kay Raquel, ngunit may mga kwento siyang naririnig mula sa mga matatanda. Sabi ng mga matanda, may mga aswang daw sa kabubatan at hindi basta-basta makakalapit sa mga tao sa gabi. Wala pang katiyakan kung ito ay totoo, ngunit si Juanito ay isang batang puno ng mga tanong, at malakas ang kanyang kutob na may mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanilang lugar. Dumaan ang mga araw, at si Raquel ay nagsimula ng maging pamilyar sa lugar, ngunit nanatili ang isang pakiramdam ng hindi komportableng kagalakan sa loob niya. Habang natututo siya sa kanyang bagong buhay, nagiging mas aktibo siya sa pagtulong sa mga pasyente at pagpapaliwanag tungkol sa mga modernong medisina sa mga lokal. Ngunit sa kanyang pagtulog, palagi niyang naririnig ang mga kakaibang tunog mula sa kabubatan na tila nag-uudyok ng mas malalim na katanungan tungkol sa tunay na kalikasan ng baryo at kung ano ang mga lihim na itinagong nito. Habang dumadaan ang mga araw sa probinsya ng Balite, nagsimulang matutunan ni Raquel ang mas malalim na aspeto ng buhay ng mga tao sa baryo.
Hindi lang ang mga pasyente ang kanyang tinutulungan, kundi pati na rin ang kanyang mga interaksyon sa mga lokal na residente. Sa bawat pakikipag-usap niya sa mga tao, nagsimulang magbukas ang kanyang mata sa isang kultura at pananaw na mas malayo at mas komplikado kaysa sa mga nakasanayan niyang makita sa lungsod. Ang baryo ng Balite ay isang maliit na komunidad, ngunit puno ng makulay na kasaysayan at tradisyon. Ang mga tao rito ay may malalim na koneksyon sa kanilang lupa, at bagamat ang modernong mundo ay nagsisimula ng pumasok sa kanilang buhay, ang mga nakatatandang residente ay patuloy na nagsusustento ng mga sinaunang kaugaliang ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Isa sa mga ito ay ang paggalang sa mga anito o mga espiritu ng kanilang mga ninuno at ang takot sa mga nilalang na hindi nakikita ng mata, ngunit sinasabing may kapangyarihan sa dilim ang mga aswang. Sa tuwing magpapakilala si Raquel sa mga bagong residente, madalas ay magsimula silang magtanong tungkol sa kanyang buhay sa lungsod at kung ano ang nagdala sa kanya sa kanilang baryo. Ngunit kadalasan, habang nagkakaroon siya ng mas malalim na koneksyon sa kanila, may nararamdaman siyang isang uri ng pag-iwas mula sa mga matatanda at minsan pati na rin sa mga kabataan. May mga pagkakataon na ang mga bata ay tumatakbo palayo tuwing malapit na siya sa kanilang lugar, at kahit ang mga matatanda ay nagiging tahimik at nag-iwas sa kanyang mga tanong. Isang araw, habang naglalakad si Raquel patungo sa ospital, nilapitan siya ni Aling Feli, ang matandang nurse na tumutulong sa kanya sa ospital. Siya ang naging gabay ni Raquel sa mga unang linggo ng kanyang pagtatrabaho sa Balite. "Dok, may mga bagay tayong hindi dapat ipilit alamin," wika ni Aling Feli, habang tinitingnan ang doktor na parang may bigat sa kanyang mga mata. "May mga kwento ang mga matatanda na hindi mo pa handang marinig." Naisip ni Raquel na ang mga salitang iyon ay hindi lamang tungkol sa mga pasyente at medikal na usapin. Napansin niyang may mga sikretong tinatago ang mga tao sa baryo. Hindi siya sigurado kung ito ba ay dahil sa takot o dahil sa respeto sa mga tradisyon at kultura ng lugar. Ang pakiramdam ng pagiging outsider ay hindi niya maiwasang madama, lalo na kapag siya ay naglalakad sa kalsada at nakikita ang mga tao na nagmamasid mula sa kanilang mga bahay. Ngunit ang mga batang residente ng Balite ay nagiging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang isang batang lalaki, si Juanito, ay naging madalas niyang kausap. Si Juanito ay nagtataglay ng isang uri ng kabaitan at kuryosidad na nagpapakita ng kanyang pagiging bukas sa lahat ng bagay, pati na sa doktor. "Dok, bakit hindi ka pa umuwi sa lungsod?" tanong ni Juanito isang araw habang naglalakad sila pauwi mula sa ospital. "Bakit hindi mo kami iwan?" Hindi sinasadyang naitanong ni Juanito ang isang tanong na tumagos kay Raquel. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap na maglingkod sa lugar, naramdaman niyang unti-unting nabubuo ang isang malalim na koneksyon sa baryo, ngunit may isang bahagi pa rin sa kanyang puso na nagsasabing hindi siya kabilang. Hindi siya sigurado kung anong dahilan, pero nararamdaman niyang may tinatagong lihim ang mga tao ng Balite. Habang si Raquel ay nagsimulang makipag-ugnayan ng mas malalim sa mga lokal, napansin niyang may mga hindi karaniwang gawain sa araw-araw na buhay ng mga tao. Isang halimbawa nito ay ang kanilang mga ritual tuwing gabi. Habang siya ay nag-iisa sa ospital, madalas niyang naririnig ang tunog ng mga tambol at ang mga awit ng mga matatanda. Sinasabi nilang ang mga ritual na ito ay para sa proteksyon laban sa mga nilalang sa kabubatan, ngunit hindi siya sigurado kung may katotohanan ito. Isang gabi, dumaan siya sa isang bahay ng isang matandang babae, si Lola Taba, na kilala sa buong baryo bilang isang albularyo. Tinanggap siya ng matanda sa loob ng bahay, at dito nagsimulang magbukas ang pinto ng mga kwento ng nakaraan. "Bata ka pa, Raquel," wika ni Lola Taba. "Hindi mo pa alam ang tunay na kahulugan ng mga bagay na nangyayari rito." Sinimulan niyang ibahagi ang mga kwento ng mga aswang, na ayon sa kanya ay hindi mga kwento lamang ng takot, kundi mga katotohanan. Ipinapaliwanag ni Lola Taba ang mga uri ng aswang na matagal nang naninirahan sa kanilang mga kabubatan at bundok. Ayon sa kanya, may mga aswang na nag-aalaga sa mga kalikasan ng kabubatan, may mga aswang na nagmamasid sa mga tao, at may mga aswang na hindi basta-basta nagpapakita ng kanilang anyo. Ang iba sa kanila ay nagtatago sa mga anyo ng mga hayop o iba pang nilalang. Ang mga aswang, anya, ay hindi lamang mga halimaw.
Sila ay bahagi ng ating kasaysayan, at ang mga ritual na ginagawa natin ay may layunin. Ito ang dahilan kung bakit kami patuloy na nagtatrabaho at nagmamahal sa aming mga lupang ninuno. Habang nakikinig si Raquel, nagkaroon siya ng pagdududa. Ano nga ba ang totoo sa mga kwento ng mga aswang? Ang mga bagay ba na ipinapaliwanag ni Lola Taba ay batay sa mga alamat o may malalim na dahilan para paniwalaan ng mga tao ang mga ito? Mula sa puntong iyon, nagsimula siyang magtanong at mag-isip ng mas malalim tungkol sa mga kultura at tradisyon ng mga tao sa Balite. Hindi lang ito isang probinsya na puno ng kasaysayan, ito rin ay isang lugar na puno ng mga lihim at kasunduan sa pagitan ng tao at kalikasan. Isang linggo matapos ang kanyang pagdating sa Balite, dumating ang isang hindi inaasahang balita na magbabago sa takbo ng buhay ni Raquel at ng buong komunidad ng baryo. Isang biglaang lockdown ang ipinataw sa buong lugar dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Isang malupit na virus ang kumalat sa isang kalapit na bayan at bilang pag-ingat, ipinatupad ang mga mahigpit na alituntunin ng gobyerno. Ang mga tao sa Balite ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay at ang mga kalapit na bayan ay isinara upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Sa umpisa, nagdalawang isip si Raquel. Bago pa man siya dumating sa Balite, naisip niya na ang mga probinsya ay laging ligtas sa mga ganitong klase ng krisis. Ngunit sa kanyang pagkabigla, napag-alaman niyang ang Balite ay hindi nakaligtas sa epekto ng pandemya. Bagamat ang sakit na kumalat sa kalapit na bayan ay hindi pa dumating sa Balite, ang balitang naglakbay ito ay naging dahilan ng matinding pangamba sa mga tao. Naging mahirap para kay Raquel na makipag-ugnayan sa ibang mga profesional sa kalusugan at mga pasyente mula sa ibang mga lugar. Ang ospital ay hindi handa sa isang ganitong uri ng krisis at ang mga pasilidad ay limitado. Kahit ang mga gamot at mga medical supplies na inaasahan niyang makakarating mula sa mga kalapit na bayan ay hindi nakarating. Sa kabila ng mga ito, hindi siya nawala ng pag-asa. Patuloy siyang nagtrabaho at pinilit tulungan ang mga tao ng Balite, kahit na ang lockdown ay naglagay sa kanya sa isang uri ng pagkakakulong sa lugar. Habang nasa loob ng ospital, ipinagpatuloy ni Raquel ang kanyang pangaraw-araw na gawain ng pag-check sa mga pasyente at pagbibigay ng medikal na konsultasyon sa mga lokal na residente. Ngunit sa tuwing magbabalik siya sa ospital mula sa mga check-up, nakakaranas siya ng matinding kaba at takot. Bagamat hindi siya nakakaranas ng anumang pisikal na karamdaman, palagi niyang nararamdaman ang presensya ng isang hindi makikita, isang uri ng tensyon sa hangin, isang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang mga kwento ng mga residente tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa gabi. May mga kwento ng mga nilalang na naglalakad sa kalsada na hindi mo maintindihan ang itsura at mga mata na kumikislap mula sa dilim. May mga kwento ng mga hayop na hindi normal, tulad ng mga malaking aso na may mga mata na kumikinang sa gabi. Lahat ng ito ay nagsimula pang magbuka sa mga usap-usapan ng mga matatanda sa baryo. Ayon kay Lola Taba, ang pagkakaroon ng lockdown ay nagbigay daan para muling magpakita ang mga aswang sa kanilang lugar. Ang mga aswang ay hindi na aalis sa lugar na ito, sabi ni Lola Taba isang gabi habang binibisita ni Raquel ang matanda sa kanyang bahay. Kapag may mga ganitong pagkakataon, kapag nagkakaroon ng lockdown at ang mga tao ay nakatago sa loob ng kanilang mga bahay, mas lalong tumataas ang kanilang kapangyarihan. Sila ay nagiging malaya sa mga panahong ito. Ang sinabi ni Lola Taba ay tila nagbigay linaw kay Raquel. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ang mga kwento ng matanda ay totoo o isang alamat lamang. Laging may duda sa kanyang isipan, ngunit ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa baryo ay nagbigay sa kanya ng mas maraming katanungan. Kung totoo nga ang mga sinasabi ng mga matatanda, paano nga ba makakaapekto ang mga aswang sa kanyang trabaho bilang doktor? Ang mga nilalang bang ito ay may kakayahang magdulot ng sakit? O ito ba ay mga pakiramdam na may kaugnayan sa mga natural na pangyayari? Habang nagsasagawa ng medical rounds, nagsimulang magpakita ang mga sintomas ng mga hindi maiwasang sakit na tulad ng matinding lagnat, pagkahilo, at panghihina sa katawan. Ang mga pasyente na hindi naman dating magkakapareho ng mga sintomas ay nagsimulang magdusa ng mga karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang mga taong may ganoong sintomas ay biglang nawawala sa kanilang mga bahay at hindi na muling nakikita. Narinig mo na ba ang tungkol kay Mang Rogelio,
Tanong ni Juanito isang araw habang ipinapakita niya kay Ishe. Raquel ang isang bahay na matagal nang hindi pinupuntahan. Sabi nila na wala siya ng 1 linggo na. Walang nakakita sa kanya mula nang magsimula ang lockdown. Nagkaroon ng matinding pag-aalala si Raquel. Si Mang Rogelio ay isang matandang lalaki na kilala sa baryo bilang isang mabuting tao at wala siyang ideya kung paano maaaring mawala ang isang tao sa loob ng 1 linggo nang walang anumang bakas. Nang dumaan siya sa bahay ni Mang Rogelio, napansin niya na ang pinto ng bahay nito ay bahagyang nakabukas at ang loob ay tahimik at madilim. Walang kahit anong indikasyon ng anumang uri ng laban o karahasan. Ngunit sa kabila ng mga senyales ng pagiging normal sa labas, may pakiramdam siya na may hindi tama. Habang naglalakad siya papasok ng bahay, may isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang mukha, isang amoy ng lupa at kabundukan. Hindi may paliwanag na pakiramdam. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya makakalimutan, isang bakas ng paa na parang galing sa isang hayop. Ngunit ang bakas na ito ay nagbigay ng takot sa kanya, ito ay isang bakas na hindi niya kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng mga natural na karanasan. Habang ang mga lokal ay patuloy na nagsasabi ng kanilang mga kwento, nagsimulang magbukas si Raquel sa ideya na maaaring may higit pa sa kwento ng mga aswang kaysa sa narinig lamang niya. Ang kanyang takot ay nagiging mas malalim at sa bawat araw ng lockdown, unti-unti niyang nakikita ang mas misteryosong bahagi ng balit. Habang nagpapatuloy ang lockdown sa Balite, nagsimula nang magtulungan si Raquel at ang mga lokal upang subukang hanapin si Mang Rogelio. 1 linggo na ang lumipas mula nang mawala siya at hindi pa rin ito natatagpuan. Ang kanyang pagkawala ay isang misteryo na naging paksa ng usapan sa buong baryo. Ang mga tao sa komunidad ay nagsimulang mag-alala at magtaka kung ano ang maaaring nangyari sa kanya at ang takot sa puso ng mga tao ay patuloy na tumataas. Ang huling nakita si Mang Rogelio ay sa isang gabi bago magsimula ang lockdown. Ayon sa mga kapitbahay niya, si Mang Rogelio ay isang tahimik at matandang tao na hindi kailanman nagiging sanhi ng anumang abala. Walang sinuman ang may alam na may mga problema siya at wala rin siyang mga kalaban o kaaway sa baryo. Ang kanyang pagkawala ay nagsimulang magdulot ng takot, lalo na nang malaman ng lahat na ang bahay ni Mang Rogelio ay tila walang bakas ng anumang laban o karahasan. Ang pinto ay nakabukas lamang, at ang kanyang mga gamit sa loob ng bahay ay naroroon pa rin na parang siya ay basta na lamang umalis. Nagpa siya si Raquel na alamin kung anong mga pangyayari ang naugnay sa pagkawala ni Mang Rogelio. Nakipag-ugnayan siya kay Aling Feli, ang matandang nurse at lokal na tagapayo, upang magsagawa ng isang malalim na investigasyon sa pamilya ni Mang Rogelio. Sa mga usapan ni Aling Feli at ng mga kamag-anak ni Mang Rogelio, natuklasan nila na may mga kakaibang kwento na umiikot tungkol sa pamilya ng matanda. Ayon sa ilang mga residente, si Mang Rogelio ay may isang anak na hindi na nakikita sa loob ng maraming taon, isang batang babae na pinaniniwalaang namatay sa isang aksidente noong bata pa siya. Ngunit may mga nagsasabing ang batang babae ay hindi namatay, sa halip siya ay ipinagpalit sa isang kasunduan sa isang albularyo ng isang pamilya sa kabilang baryo. Dahil sa mga usapan tungkol sa anak ni Mang Rogelio, nagsimula ang mga alinggaungaw na maaaring may kinalaman ang pagkawala ng matanda sa mga ritual at sinaunang kasunduan ng mga pamilya sa Balite. Ayon sa isang matandang babae sa baryo, si Mang Rogelio ay may pinagmulan na hindi kilala ng nakararami. Ang pamilya ni Mang Rogelio, wika ng matandang babae, ay may mga lihim na hindi namin dapat malaman. Hindi lang siya basta isang ordinaryong tao. Ang mga kwento ukol kay Mang Rogelio at ang kanyang nawawalang anak ay nagsimulang magbukas ng pinto sa mas malalim na misteryo. Sinubukan ni Raquel na maghanap ng mga kasagutan sa pamamagitan ng kanyang mga pasyente at mga lokal na saksi. Ayon sa isang lalaking residente, isang gabi bago mawala si Mang Rogelio, nakakita siya ng isang kakaibang anyo sa paligid ng bahay ng matanda. Sinabi niya na ang nilalang ay may malaking mata na kumikislap mula sa dilim, at ang hitsura nito ay hindi katulad ng mga hayop na karaniwang matatagpuan sa kagubatan. Isa itong nilalang na itinuturing na isang uri ng aswang, isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng normal na agham. Isang gabi, habang nag-iisa si Raquel sa kanyang ospital, napansin niyang may mga kakaibang tunog na nagmumula mula sa dilim ng kagubatan.
Minsan, may naririnig siyang mga sigaw at alingaungaw na parang may mga nilalang na naglalakad sa paligid. Ang mga tunog na ito ay tila hindi natatapos at palagi niyang nararamdaman na may nangyaring kakaibang bagay sa mga lugar na hindi nakikita ng mata ng tao. Ang mga ganitong karanasan ay nagbigay sa kanya ng matinding takot at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang araw, dumaan si Raquel sa isang malayong kabundukan na malapit sa kabubatan kung saan huling nakita si Mang Rogelio. Sa kanyang paglalakbay, napansin niyang may mga kakaibang palatandaan sa paligid, mga maliliit na simbolo na nakaukit sa mga puno at bato. Ang mga ito ay hindi kilala sa kanya at wala siyang ideya kung anong ibig sabihin ng mga simbolo. May mga bahagi ng kagubatan na tila napaka-misteryoso at nakakatakot, at ito ang mga lugar na sinabi ng mga matatanda na pinamumugaran ng mga aswang at iba pang nilalang. Habang patuloy niyang pinipilit alamin ang mga nangyayari, nagkaroon siya ng isang insidente na nagpatibay sa kanyang hinala. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kalsada, may isang nilalang na dumaan sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya, isang malaking itim na anino na tumakbo mabilis sa madilim na kabubatan. Ang pakiramdam ng takot ay dumapo sa kanya, at hindi siya sigurado kung ang kanyang nakikita ay isang aswang o isang malupit na hayop. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong na hindi matanggal sa kanyang isipan, ano ang kinalaman ng pamilya ni Mang Rogelio sa lahat ng ito? Nais ni Raquel na masaliksik ang mga naiwang pahiwatig ng kanyang investigasyon, ngunit naramdaman niya ang isang uri ng kaba. Ang mga kwento ng mga aswang at ang misteryo ng pagkawala ni Mang Rogelio ay nagsimulang magtaglay ng matinding takot sa buong baryo. At habang ang lockdown ay nagpapatuloy, mas lalong naging malupit ang mga sitwasyon, at nagsimula ang mga tao ng balit na maniwala na ang kanilang komunidad ay hindi ligtas sa mga aswang at iba pang mga nilalang mula sa dilim. Sa kabila ng mga nakakabahalang pangyayari sa balite, hindi tinatantanan ni Raquel ang kanyang misyon na matulungan ang mga tao sa baryo. Habang patuloy ang lockdown at nagiging mas mahirap ang sitwasyon, napansin niya na ang mga sintomas ng mga pasyente ay hindi ordinaryo, may mga insidente ng biglaang pagkahulog ng kalusugan at hindi maipaliwanag na panghihina. Ang ilan sa mga pasyente ay nagsimula ring magpahayag ng mga kakaibang karanasan, mga hilakbot na panaginip, hindi matukoy na takot, at mga bagay na tila hindi nila kayang ipaliwanag. May mga nagsasabi na nararamdaman nila ang presensya ng isang nilalang sa paligid, isang presensya na nagdudulot sa kanila ng pangarap ng takot at panghihina. Nagdesisyon si Raquel na magtungo sa isang albularyo sa kabilang baryo upang alamin kung ano ang maaaring sanhi ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabing maulan, naglakbay siya papuntang bayan ng San Antonio na matatagpuan sa dulo ng kabubatan. Ayon sa mga tao, si Aling Tesing, isang tanyag na albularyo, ang may alam ng mga sinaunang kasanayan upang matulungan ang mga tao laban sa mga nilalang mula sa dilim. Kilala si Aling Tesing sa kanyang kakaibang kaalaman sa mga ritual ng pag-iwas sa aswang at iba pang masamang espiritu. Isang mabagsik na albularyo siya, at ang kanyang pangalan ay halos laging naugnay sa mga kwento ng mga himala at mga misteryosong pangyayari. Pagdating ni Raquel sa bahay ni Aling Tesing, sinalubong siya ng matanda na may kakaibang aura ng kapangyarihan. Isang bahay na puno ng mga amulet at mga bagay na may simbolismo, mga halaman, mga pananggalang, at mga aklat ng sinaunang kaalaman. Ayon kay Aling Tesing, ang mga nararanasan ng mga tao sa balite ay hindi isang ordinaryong sakit o kondisyon. Ipinagbigay alam ng matanda kay Raquel na may mga nilalang na nagmula sa dilim na nagmamanipula ng kalusugan ng mga tao. Ito ang mga aswang, doktor, wika ni Aling Tesing, sila ang may kagagawan ng mga nangyayari sa inyong baryo. Kahit na nagdududa, hindi nakaligtas si Raquel sa mga detalyadong paliwanag ni Aling Tesing. Ayon sa albularyo, ang aswang ay hindi lamang mga nilalang na nagbabalakayo bilang mga tao, may iba pang klase ng aswang na may kakayahang manghawa ng mga sakit, magpahirap ng katawan, at magsanhi ng matinding takot. Ang mga aswang na ito ay nagmumula sa mga lugar na puno ng kabundukan at mga kabubatan, at kapag ang isang komunidad ay hindi handa, ang mga aswang ay maaaring magtago at magtagumpay sa kanilang mga misyon. Habang binibigyan siya ni Aling Tesing ng mga sagot, ipinakita rin nito ang ilang mga amulet at mga alagad ng katutubong kaalaman upang protektahan ang sarili laban sa mga aswang. Ayon kay Aling Tesing,
ang mga simbolo na nakikita ni E. Raquel sa paligid ng kagubatan at sa paligid ng bahay ni Mang Rogelio ay hindi basta mga palatandaan. Ang mga ito ay simbolo ng sinaunang mga kasunduan at mga ritual na ginawa ng mga tao noon upang magtaglay ng puwersa ng kalikasan at espiritu, upang makontrol o labanan ang mga aswang. Ang mga aswang ay hindi basta umaatake. Sila ay naghihintay ng tamang oras, ng tamang pagkakataon na mawalan ng proteksyon ang isang lugar, sabi ni Aling Tasing. Kung ang buong komunidad ay walang kaalaman tungkol sa kanilang pagkakaroon at wala silang proteksyon mula sa mga bagay ng kalikasan, magiging madali silang maagaw at magdulot ng malupit na karamdaman. Sa kanyang pagpapatuloy ng pagtatanong, ipinakita ni Aling Tasing kay E. Raquel ang ilang mga katutubong gamot at mga pag-aani ng halaman na maaaring gamitin upang makalaban sa aswang. Pinili ni E. Raquel na magdala ng ilang mga halamang gamot upang magamit sa kanyang mga pasyente, at sinigurado ni Aling Tasing na siya ay magiging protektado mula sa mga puwersang hindi nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa isipan ni E. Raquel. Kung ang mga aswang ay tunay na may kinalaman sa mga sakit at mga kakaibang pangyayari sa balite, paano niya kayang ipaliwanag ang mga sintomas ng mga pasyente na walang karaniwang medikal na paliwanag? Sa kanyang pagbalik sa balite, hindi siya nakaramdam ng kahit anong takot, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong pagdududa. Ang mga alam niya tungkol sa agham at medisina ay hindi sapat upang masolusyonan ang mga nangyayari sa komunidad. Habang unti-unti niyang ipinatutupad ang mga gamot at proteksyon na ibinigay sa kanya ni Aling Tasing, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng mas malalim na misteryo. At habang ang lockdown ay nagiging mas mahigpit, nagsimulang magpakita ang mga palatandaan na mas malalim at mas seryoso pa ang mga puwersang nilalabanan ng buong komunidad. Hindi pa rin malaman ni A.I. Raquel kung ang mga aswang ay tunay na responsable sa mga karamdaman ng mga tao, o kung may iba pang uri ng puwersa na nagdudulot ng takot sa balite. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga puwersang hindi nakikita ay patuloy na nagmamasid, at ang kanyang misyon ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan niyang makakaharap. Habang lumalala ang sitwasyon sa balite, nagsimula nang magbukas ang mga lokal na residente ng mga kwento at mga lihim na matagal nang nakatago sa kanilang mga alaala. Kasama ni E. Raquel sa kanyang investigasyon si Aling Feli, ang lokal na nurse, at si Aling Tasing, ang albularyo, upang makuha ang mas malalim na kabatiran tungkol sa mga nangyayaring misteryo. Hindi nila inisip na ang mga sagot sa kanilang mga katanungan ay hindi lamang magsasabi ng tungkol sa aswang, kundi pati na rin sa isang mas matagal ng lihim na kumakalat sa buong komunidad. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng ospital at tinitingnan ang madilim na kalangitan, bigla na lamang lumapit si Mang Rogelio sa harap ni E. Raquel. Ang kanyang mukha ay may malalim na pilat at pagkabigo. Tinutukso siya ng kanyang sariling anino, at hindi pa rin nawawala ang kakulangan ng ngiti sa kanyang labi. Walang pasabing nagsalita si Mang Rogelio, "Doktora, ngayon ay nagbabalik ako upang magsabi ng mga katotohanan. Ang buong baryo ay nakatali sa isang sumpa, at ako lamang ang makakapagtapos ng lahat ng ito." Napakamot si E. Raquel sa kanyang ulo, hindi matanggap ang nakikita. Akala niya ay isang delusyon lamang si Mang Rogelio, hindi maaaring magbalik ang matanda pagkatapos ng matagal na pagkawala, lalo na't sinabi sa kanya ng mga kapitbahay na siya ay natagpuang patay sa isang malayong lugar. Ngunit ang hitsura ng matanda ay tumutok sa kanya ng may kabang hindi mapaliwanag. Mayroong pagkabahala sa mga mata ni Mang Rogelio, ngunit ito ay nagpapakita ng isang uri ng malalim na kaalaman na hindi matutumbasan ng karaniwang tao. Ang mga aswang ay hindi isang simpleng alamat, patuloy ni Mang Rogelio. Ang bawat henerasyon ng pamilya sa Balite ay nagkaroon ng sariling sumpa, at ako ang saksi ng lahat ng mga lihim. Ang mga aswang na tumatambay sa ating komunidad ay mga lumang kaluluwa ng mga pumanaw na ninuno. Ngunit may mas matindi pa akong nalalaman, ako at ang aking pamilya ay may kasaysayan sa kanilang puwersa. Nashock si E. Raquel sa mga salitang binanggit ni Mang Rogelio. Inisip niya na si Mang Rogelio ay nagsasabi ng mga bagay na hindi akma sa kanyang pangunawa ng medisina at agham. Ngunit napansin niya rin na may mga pahiwatig sa mga sinabi ng matanda na may kaugnayan sa mga nakaraang karanasan niya sa bayan ng Balite. Bilang isang doktor, batid ni A.I.
Raquel na ang katawan ng tao ay may natural na kakayahan na magpagaling at magtanggol laban sa mga panlabas na puwersa. Subalit, may mga pagkakataon na tila ang ilang sakit ay may mas malalim na pinagmulan, isang uri ng puwersa mula sa labas ng kanilang katawan, tulad ng mga engkanto at aswang na nagpapatuloy sa kanilang saloobin at nakaraan. Nang sumunod na gabi, nagpasya si Raquel na makinig pa ng mas mabuti kay Mang Rogelio. Ibinunyag ni Mang Rogelio na siya at ang kanyang pamilya ay naging bahagi ng isang ritual sa unang bahagi ng ika-negatibo 20 siglo. Isang seremonya na inilatag ng mga sinaunang albularyo at ng mga espiritu upang mapigilan ang mga masasamang nilalang. Ang mga sakripisyo ng pamilya ni Mang Rogelio ay naugnay sa kanilang kasunduan upang itaboy ang mga aswang at iba pang nilalang mula sa dilim. Gayunpaman, ang kasunduan ay may malupit na kondisyon at sa kabila ng mga tagumpay, isang pangako na hindi maaaring iwasan ang pagbabalik ng mga nilalang sa kanilang pamumuhay. Ang mga aswang, wika ni Mang Rogelio, ay hindi nawala. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon upang makabalik. Kaya ako nawala, ako ang naging bahagi ng isang mas malupit na sumpa upang pigilan sila. Ngunit ngayon, ang kanilang panahon ay muling dumating, at hindi ko kayang humarap sa kanilang puwersa ng mag-isa. Sa mga salitang ito, si Raquel ay nagsimulang magtaka kung paano niya mapapalakas ang kanilang depensa laban sa mga aswang. Puno ng mga kwento ang bawat sulok ng balit, at ang mga lokal na alamat ay tila naging isang malupit na paalala na walang sinuman sa kanila ang ligtas. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng paraan upang lumikha ng isang uri ng proteksyon na hindi lamang magtataboy sa mga aswang, kundi magpapalakas din sa komunidad upang magkaisa laban sa banta ng mga nilalang mula sa dilim. Isa sa mga unang hakbang ni Raquel ay ang pagbuo ng isang lokal na komite na magtutulungan upang magsagawa ng mga ritual na iniiwasan ang mga nilalang mula sa dilim. Ngunit ang bawat hakbang na ginawa nila ay parang isang matinding hamon. Ang kanilang mga pagtatangka ay nagiging mas magulo at mapanganib, habang ang bawat araw ay lalapit ng lalapit sa isang mas matinding pagtutuos ng mga puwersang nagbabalik. Nagpatuloy ang takot at pag-aalala sa balit. Ang mga tao sa buong baryo ay nagsimulang magtulungan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kalusugan. Ngunit habang dumaan ang mga araw at gabi, isang bagay ang nagsimula nilang mapansin, ang mga alingawngaw tungkol sa aswang ay hindi na lamang kwento, ito ay nagiging mas maliwanag at mas totoo. Habang tumitindi ang takot sa balite, nagsimulang magtulungan ang mga residente upang labanan ang mga aswang at maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga puwersang hindi nila kayang kontrolin. Si Raquel, na hindi naniniwala sa mga alamat at kwento tungkol sa aswang, ay nahaharap sa isang matinding hamon. Paano niya gagamitin ang kanyang kaalaman sa agham at medisina upang harapin ang mga hindi nakikitang nilalang na nagdudulot ng sakit at kamatayan sa buong baryo? Ang kanyang misyon ay nagiging mas mahirap habang araw-araw ay may mga bagong kaso ng mga pasyente na nagiging mahina, nawawalan ng malay, o nagkakaroon ng kakaibang sintomas. Ang mga medikal na pagsusuri ay nagiging walang saysay dahil hindi matukoy ang sanhi ng kanilang karamdaman. Ang mga lokal ay nagsimula ng magsalita ng mga kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na pumapaligid sa kanilang baryo sa gabi at nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot. Isang gabi, habang si Raquel ay nag-inspeksyon sa ospital, bigla siyang binisita ni Aling Tesing. "Doktora, hindi mo pa ba nakikita?" tanong ni Aling Tesing, ang albularyo na matagal nang may alam tungkol sa mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang ay hindi lang umaatake sa katawan ng tao. Ang mga ito ay may kakayahang pumasok sa isip ng mga tao, ginagamit nila ang takot bilang isang susi para kontrolin ang kanilang biktima. Ang mga pahayag ni Aling Tesing ay nagbigay liwanag sa mga tanong ni Raquel. Kung ang mga aswang ay may kakayahang magtago sa likod ng mga sintomas na mahirap tuklasin gamit ang tradisyonal na medisina, nangangahulugang may ibang aspeto ang kanyang mga pasyente na hindi matutukoy ng ordinaryong pagsusuri. Nagsimula siyang magtulungan kay Aling Tesing upang matutunan ang mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga aswang, gamit ang isang kombinasyon ng agham at espiritual na kaalaman. Sa mga sumunod na linggo, nagdaos sila ng mga ritual at seremonya sa baryo, na may layuning palakasin ang kanilang proteksyon laban sa mga aswang. Gumamit sila ng mga halamang gamot at amulet,
at gumawa ng mga proteksyon na ayon kay Aling Tesing ay makakatulong upang mailayo ang mga aswang mula sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap na ito, napansin ni Raquel na tila lumalapit pa rin ang mga aswang sa kanilang baryo. Hindi lang ito mga kwento, hindi lang ito mga alamat, totoo ang mga ito, at ang mga nilalang ay patuloy na nagmamasid. Nagpasya si Raquel na magsagawa ng isang eksperimento upang malaman kung paano magtatagumpay laban sa mga aswang. Ginamit niya ang kaalaman ni Aling Tesing at pinagsama ito sa kanyang mga medical na pagsusuri at teknolohiya upang makagawa ng isang siyentipikong paraan na makatutulong upang magtanggol laban sa mga puwersang nagbabanta sa kanilang buhay. Samantala, ang mga lokal sa Balite ay nagsimula ng magsanib puwersa upang magpatuloy sa kanilang mga ritual at magtulungan upang palakasin ang kanilang mga depensa. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nagtipon-tipon sa harap ng simbahan, isang malakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig. Isang serye ng malalakas na hiyaw at malupit na ingay ang nagsimula na parang may nangyaring masama. Agad na kumalat ang balita na may aswang na dumating sa baryo. Isang dilim na lumalangoy sa kalangitan ang nagsimulang magtakip sa buong baryo, at naramdaman nila ang presensya ng isang malupit na nilalang na naglalakad sa gitna ng kanilang mga kabahayan. Tumakbo si Raquel at ang mga lokal patungo sa simbahan, at doon sila nagtipon upang magdasal at magsagawa ng isang huling depensa. Ngunit, sa kanilang pagdating, tumambad sa kanila ang isang tanawin ng matinding laban, ang mga aswang ay nagbabalik, at ngayon ay handa na silang labanan ang buong baryo. Pinangunahan ni Raquel ang mga tao ng Balit upang magsanib puwersa at gamitin ang mga kaalaman ng siyensya at mga ritual ng katutubong kaalaman upang labanan ang mga aswang. Ang kanyang kaalaman sa medisina ay nagsilbing gabay sa mga paggamot at ang mga ritual ni Aling Tesing ay nagsilbing proteksyon laban sa mga puwersang dilim. Ang laban na ito ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa takot na patuloy na pumapaligid sa kanilang komunidad. Ang kanilang pagkakaisa at tapang ay naging pundasyon ng kanilang pagtatanggol. Sa mga susunod na linggo, ang mga aswang ay unti-unting lumisan, at ang balita tungkol sa kanilang pagtutulungan ay kumalat sa buong probinsya. Gayunpaman, ang takot na dulot ng mga aswang ay hindi nawala. Bawat gabi ay patuloy nilang minamasdan ang kalangitan, naghihintay sa susunod na pag-atake. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang natutunan ni Raquel at ng buong komunidad ng Balit, ang tunay na lakas ng isang bayan ay nakasalalay sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan laban sa anumang pagsubok na kanilang haharapin. Ang matinding laban sa mga aswang ay hindi pa natatapos. Sa bawat kislap ng dilim, ang buong bayan ay nagiging handa. Matapos ang matinding laban sa mga aswang, napansin ni Raquel at ang buong komunidad ng Balit na unti-unti nilang napagtagumpayan ang pinakamalaking hamon na hinarap nila. Ang takot na matagal nang bumalot sa kanilang bayan ay nagsimulang maglaho, ngunit ang sugat na iniwan ng mga aswang ay hindi pa rin ganap na maghihilom. Ang mga lokal ay nakaramdam ng malaking pag-asa, ngunit alam nila na ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Hindi pa rin nawawala ang takot na ang mga nilalang mula sa dilim ay maaaring magbalik anumang oras. Si Raquel, na dating hindi naniniwala sa mga alamat at kwento ng aswang, ay nagbago ng pananaw. Sa kanyang matinding pagsasaliksik at pakikipagtulungan kay Aling Tesing, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Bagamat ang agham ay may malaking papel sa kanilang laban, ang mga sinaunang kaalaman ng mga albularyo at espiritual na ritual ay hindi maaaring baliwalain. Pinag-isa nila ang dalawang magkaibang larangan upang makabuo ng isang mas matibay na depensa laban sa mga puwersang hindi nakikita. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nakabawi ang mga residente ng Balit sa mga sugat na dulot ng mga aswang. Ang ospital na pinamumunuan ni Raquel ay nagpatuloy sa paglilingkod sa mga pasyente. Ngunit ngayon ay may mga bagong pagsasanay at sistema na naitayo upang matugunan ang mga kakaibang sakit at sintomas na dulot ng aswang. Nagkaroon ng mga espesyal na konsultasyon para sa mga residente na nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na karamdaman. Ang mga lokal na healer at albularyo ay nakipagtulungan kay Raquel upang magbigay ng mga holistic na lunas na nagsama ng medisina, herbal na gamot at espiritual na gabay. Sa kabila ng mga tagumpay, hindi nakalimutan ng komunidad ng Balite ang mga sakripisyo at aral na kanilang natutunan.
Ang mga kwento tungkol sa aswang at mga engkanto ay patuloy nilang pinagyayaman, hindi lamang bilang mga alamat kundi bilang mga babala at gabay para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimula ng magturo ng mga tradisyon at ritual sa mga kabataan, upang tiyakin na hindi mawawala ang kaalaman tungkol sa kanilang kultura at mga pamamaraan sa pagtatanggol laban sa mga espiritual na panganib. Isang araw, habang si Raquel ay naglalakad sa paligid ng simbahan, nakatagpo siya ng isang batang babae na naglalakad mag-isa. Lumapit siya at nagtanong, "Bakit ka nag-isa, anak?" Sumagot ang bata, "Ang lola ko po ay nagsabi na may mga aswang na nagbabalik. Nais ko pong matutunan kung paano kami magiging ligtas." Napansin ni Raquel ang takot sa mata ng bata, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na daladala ng bawat isa sa kanila. Hindi lang siya isang doktor na naglilingkod sa mga tao, siya rin ay isang tagapagtanggol ng kanilang kaligtasan, isang gabay sa mga kabataan upang matutunan nila kung paano maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Sa mga susunod na buwan, nagpatuloy ang pagsasanay ng komunidad, hindi lang sa mga medikal na aspeto kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang espiritual na pananaw. Ang simbahan ng Balite ay naging isang sentro ng pag-aaral at pagtutulungan, kung saan ang mga kabataan at matatanda ay nagsasama upang magsagawa ng mga ritual at magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa pag-iwas sa mga aswang. Ang mga lokal na herbalista at albularyo ay nagtulungan upang magtayo ng mga klinika na magsisilbing lugar para sa mga natural na paggamot, pati na rin ang mga gabay para sa mga nais matuto kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa mga malignong nilalang. Si Mang Rogelio, na may malalim na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Balite, ay naging isang mahalagang guro sa mga kabataan. Pinipili niyang magturo sa kanila ng mga lumang kwento, at itinuro niya sa kanila ang kahalagahan ng respeto sa kalikasan at sa mga puwersa na hindi nakikita. Ang mga aswang ay hindi palaging kalaban, sabi ni Mang Rogelio. Minsan, sila ay mga tagapagbantay ng kalikasan. Ngunit, kapag ang balanse ng mundo ay nasira, sila ay magiging mapanganib. Sa paglipas ng panahon, ang Balite ay unti-unting nakabangon mula sa matinding pagsubok na dulot ng aswang. Hindi nila nakalimutan ang mga natutunan nila mula sa laban na iyon, ang pagkakaisa ng buong komunidad at ang pagtutulungan ng agham at espiritual na kaalaman upang malampasan ang mga hamon. Ang mga kabataan ay natutong maging matatag at handang magsakripisyo upang maprotektahan ang kanilang bayan, at si Raquel, na dati ay nag-aalangan sa mga alamat, ay naging isang tagapagtanggol at guro ng mga kaalaman na makakatulong sa Balit na manatiling ligtas at buo. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula lamang sa mga armas o mga ritual, kundi sa pagtutulungan ng bawat isa, sa pag-unawa sa kahalagahan ng bawat aspeto ng kanilang kultura at kalikasan. Ang pag-asa ng Balite ay muling nabuhay, at ang mga bagong henerasyon ay nagsimula ng magtulungan upang panatilihin ang mga leksyon ng nakaraan at magtayo ng isang mas matatag na bukas. 5.